ipapanood kaya natin kung ano yung naging super ikli ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kanina. Madugo. Oo, bloodied but unbound. Unbound. Okay? So, hindi ko lang kung handa na, pero let's listen in doon before natin i-welcome yung ating Mojo. Go ahead. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Okay, yung yung quote niya, Chiki. Teka, habubuksan ko, may reaction kasi bigla si Sino? Isa sa mga prosecutors natin, Ah, na si oo. Attorney Lorna Capuno. Hiniram lang pala kasi niya din yung quote na yon, no? Feeling niya inappropriate daw dahil sabi ni Attorney Lorna Capunan, yung brief statement ng Vice Presidente ay nagre-reference daw sa popular Ay, iba yung 1875 pinapakita natin. short poem, tula nung 1875 na Invictus. Maybe i-quote ko sa maybe that's how she felt, but I thought it was inappropriate, sabi niya, dahil paniniwala niya ay hindi ito nararapat na gamitin. Marami pa siyang explanation, pero saka na yun. Sayang po sa oras. Puntahan na natin ang ating mobile journalist na si Danny. Mojo Danny. Hi, Danny. Good evening, Joby, Chiki, and Mase. Natapos na nga ang ikalawang araw ng impeachment, ikalawang trial or ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At may mga nakita tayo kanina na bago mag-convene ang impeachment court ay nagkamayan ang Oo dalawang nga. kampo ng So, shake hands. Nag-shake hands. So, Yes. actually, Hello, before ganyan. ituloy ni Daniel Dayo yung yung inilista niya mga dapat natin pag-usapan, hindi ko alam kung merong ipapakita yung staff natin na, oo, totoo, nakita ko nagkamayan sila. Before ang bakbakan, kamayan. Oo. No. Parang pagsasabi, oy, walang pikunan mamaya, pare, ha? Ganun ba yun? Tama. So, nagkakamayan sila at nakuha na ng video yon Daniel. So, ayan, yung pinapakita natin ngayon. Oh, parang okay naman nga. Oo nga. Syempre, kumbaga, trabaho lang. Correct. So, yan. Okay. Ano next natin, Daniel? Yes, Joey, Chiki, and Mase, yun nga yung nakita nating video or yung pinalabas na video dito, yung nagkamayan, yung dalawang kampo ng Council for Prosecutors and Council for Defense. So, ma-share ko lang na ito ay nangyari bago nga yung bago mag-convene ang impeachment court. At the same time, wala pa dito yung senator judges. So, ang unang lumapit dito is yung Council for the Defense or yung team ni VP Sara nga. So, apart from that, Joey, Chiki, Mase, yun nga ang tinalakay ngayong araw, ang articles of impeachment, particularly ang Article 4, which is grave threat and destabilization against the government. So, kanina may mga nakita tayong pagkakaiba or naiba sa plenary hall. Unang-una na dyan ay mas lumaki yung mesa o yung Oo podium. nga. So, yes. Di na sila siksikan. Kasi kahapon medyo malit yung mesa for two presiding judges So ngayon nakapuna-puna hindi actually hindi naman nila itinago nung nagro-roll yung yung mga B-rolls kanina na siya talaga pinapalitan yung mesa. Oo. Mas mahaba. Pero meron ka pang isang napuna doon Daniel, tungkol doon sa paghahanda doon sa video. Yes, Joey, madagdag ko na nga lang doon. Tungkol doon sa mesa na lumaki nga sa podium, actually, na-mention yan ni impeachment court spokesperson Reginald Tonggol na kailangan din kasi talaga magkatabi yung presiding officer and si Senate President Win Gatchalian. This is to establish nga na alam mo yon kahit na magkaiba sila ng posisyon ay pantay daw ang kanilang kapangyarihan. So, bukod pa doon, Joey, Chiki, Mase, may isa pang pagkakaiba. So, kanina ay ibinaba na yung dalawang screen sa likod ng Senator
judges. This is yun nga yung ina-assume na ipapakita yung ebidensya na ilalatag ng House or prosecution panel na makikita doon yung threats na ibinigay or sinabi ni Vice President Sara Duterte patungkol kay PBBM First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. So, aside Medyo from Danny, na-realize namin, naisip namin kanina, ibinaba yung mga screen pero mga bandang alas 13 hindi pa nagagamit. Sabi namin, magagamit ba ngayon to? Kasi nagte-technical pa sila na mahaba about gagamitin ba to or hindi Pero eventually na playback din naman talaga doon sa screens, no. Yes, apart from that, Joey Chicken Masay, meron naman talaga kasing mga screens doon sa loob ng plenary hall. So merong 10 television screens doon. Pero yun nga yung nakikita dyan ngayon sa screen na dalawang screen, additional lang yan para mas makita daw nung mga manonood ng mga publikong Pilipino. At the same time, yung mga nasa plenary hall, yung inilatag ng ebidensya. So bukod pa doon nga, Joey Chicken Masay, ito na nga yung pag-uusapan natin na dumating dito si VP Sara kanina. So kanina nakarinig tayo ng balita na meron na ngang mga security personnel or OBP na dumating dito. That's around 10 a.m. So kanina hindi pa masyadong nakukumpirma kung tutuloy nga ba. Pero around 11, nandito na talaga kaming lahat ng media sa hallways because na-confirm na nga na darating si Vice President Sara Duterte. So kanina at exactly 12 p.m. Jovi, Chiki, and Mase, ay 12:20 p.m. ay dumating si VP Sara. Dito mismo yan sa likod ko. Ito ang Soto Room. So ako yung nandun sa loob ng pinaka-room niya kung saan naganap nga yung kanyang statements. At yung statement na sinabi mo kanina, Jovi, na bloodied but unbowed. So kanina ikwento ko na lang kung ano yung mood sa room, no? So Yes. basically pumasok dito si VP Sara and I was actually personally very calm si VP Sara Duterte dito nung pumasok siya, nakangiti at bukod pa sa sinabi niyang dalawang statement daw, ang una niya sinabi, sabi niya sa amin. So yon ang kanyang statement. Pero tama na ba yung binitawan. napansin ko, Danny? Parang medyo pumayat siya. Pero kahit na mukha siyang pumayat, Healthy fresh naman. siya. Fresh siya. Diba? Kasi, Oo. at saka, hindi ko alam kung pinaghandaan niya to na iba din yung haircut. Mas maganda umikli. siya actually. Diba? Oo, parang mas parang gumanda. nakapagpahinga siya ng maayos. At yun Kalmado nga. nga daw. Yeah. Oo. Yes, Unbowed tama and ka dyan. unbothered nga. Yeah. Unbothered. So tanongin natin, Chiki, Yes. si Danny ba isa sa mga nakisiksik? Kumuyog ang DJ. Nakipagtulakan ka rin ba Expected doon? naman. Actually, Joey Chicken Mas, nandun kasi ako sa pinaka-loob Sa dito looban nga sa na, Soto yeah. Room. So, narinig ko after lumabas ni VP Sara, ay talagang narinig ko yung hiyawan, yung clamor. Of course, everyone was trying to get information from her. Pero yun nga, very firm siya na dalawang statement lang yung kanyang ibibigay. At maidagdag ko lang, ma-share ko na lang din, Joey Chicken Mas, na ayun nga, before, aside from na kanyang statement, ay sinabi niya na bawal daw siya magsalita according to sa kanyang attorney nga na si Michael Powa. So, yun yung nasabi niya kanina. Okay. And Sige. ang sabi Teka lang muna. niya is, okay, go ahead. Naka-green si Madam. VP Si Sara. color niya talaga. Kakulay niya yung Chiki. Yung green box. Yung Oo. green box. Di ba, Danny? Yung green box na ibinalik sa BIR. Parang wala na dyan yung green box, Danny. Umalis na. Pinaalis na. Pinalayas na. Pwede naman Out daw ka ipatawag muna. ulit, di ba, Oo, Danny? papasabi na ka namin. Oo. Correct. Kung sakaling kailanganin in the future, pwedeng patawag ulit, no? Yes, actually, Jovi Chicken Mase, tama kayo dyan. Wala na nga dito sa Senado yung green box or yung BIR box. So kanina na-isoli yan around 11 a.m. At sinoli siya ni Senate Secretary Ray Bantug at na-receive naman siya ni Attorney Ann Marquez sa BIR Commissioner. So far, ayun nga nasabi ng ayon kay Robert Ace Barbers, impeachment advisor ng prosecution, ang sabi niya dito talaga ay hindi naman mawawala yung kredibilidad ng BIR box na to. For the meantime, wala muna siya dito sa Senado, but darating din yung time na i-offer ulit nila ito sa impeachment court and hopefully it will be used as an evidence. Pero Danny, syempre, ang curious kami, yung mga nagtitrending daw ngayong araw na to. May post agad. Pakita natin eh. si Attorney Ligutan naglagay Sige. ng post. Patingin nga muna nung FB post. Nag-FB post Ni ito attorney. at tila nagtataka. Nasaan Oo. na?
Bakit Bigla daw siya nagtatakas. viral? Oh. Ayan. And why am I trending online? Napatanong siya. Attorney na nag-guest na natin dito ha sa STL. May smiley Nagtataka ka pa ba, Attorney Ligutan? Doon pa lang sa Hold Your Horses. Hold mo, your horses. Naging trending na siya. Pero sige nga, Danny, syempre yung iba sa atin, ngayon lang nakita sina Attorney Ligutan, sina Representative Defensor, tsaka si Attorney Narvasa. Pakilala mo naman sila sa amin. The Who. The Who. Who. Okay. Umupo na Okay. yan dito sa atin si Attorney Ligutan. Si Attorney Masabi Ligutan, ko we know lang. Yes, yes. Oo. Okay. Joey, Chicken, Mase, yun nga, pakilala muna natin sila dahil for sure ay hindi naman na familiar yung iba nating viewers Correct. sa kanila. So, first of all, mag-start tayo kay Attorney Virgil Ligutan. So, kanina, siya ang member of the Council Prosecution. So, isa siya sa mga nag-complain kay VP Sara at isang legal counselor for complaints sa Sabaya et al. So, yung Sabaya et al. Ay ito yung third impeachment complaint. So, bukod pa doon, isa siyang Cebu-based lawyer at managing partner ng sa legal law, Joey Chikimase. Yung kanyang medyo nakatapat ng tuloy-tuluyan hanggang Objection? matapos si Mr. Wow. Objection. Si Attorney Narvasa. Yes, Joey Chikimase. Si Attorney Carlo Joaquin Narvasa nga ang defense counsel ngayon ni Vice President Sara Duterte. Actually, anak siya ni late former Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa. So, ang kanyang degree ay Juris Doctor mula sa Ateneo Law at graduate siya ng English Literature. Noong 2016 So, yata siya Batang-bata. nakapasa ng bar. Diba? So last na yung nagbukas ng lahat kanina, si Attorney Nagbigay ng Defensor. manifestation. Kasi pag sinabi mong Defensor, dalawang tao na alala mo dyan. True. Anyway. Okay, that's right, Joey. Tama ka nga, si House Prosecutor Lawrence Defensor nga ang representative ng Iloilo 3rd District since 2019 ito. So siya kanina yung nag-lead ng Article 4 ng Articles of Impeachment, which is assassination plot, grave threats, and inciting to sedition. So since the 19th Congress, Joey Chikimase, ang expertise talaga niya ay mag-handle ng grave threats. And tama kayo dyan, ay pamangkin siya talaga ni late Senator Miriam Defensor at anak naman siya ni attorney or ni Art Defensor, Dating which is the congressman. Congressman. dating congressman, majority leader. Ay, kaanak din siya ni Mike ha. Oo, Yes. Mike Defensor. Former Congressman Mike Defensor. Yung dati kino-cover mo, nakasalubong Kino-cover niya. ko sa Malacanang dati to Alam mo, kahapon ko pa siya nakikita nandyan sa Senado. Si Attorney Sal Panelo na nasa loob pero naka-shades. Oo nga, kasi siya nasa sulok. Oo. Yes, Joey Chicken Mase. Actually, kahapon ko pa rin siya nakikita dito. Though hindi tayo nagkaroon ng interaction sa kanya kahapon, pero ngayon ay nakausap natin siya tungkol nga sa kanyang take sa impeachment trial na nagaganap dito nga sa Senado. So, ang pinaka-highlight lang ng sinabi niya sa akin kanina ay nonsense daw itong nangyayari and wala daw siyang nakikitang sa sense or saysay dito nga sa impeachment trial dahil unang-una ang tingin daw niya ay sinisiraan lang daw ang pangalan ni Inday Sara at bukod pa doon ay para daw hindi makatakbo si VP Sara sa darating na 2028 elections. Okay, pakinggan natin yung interview ni Danny kay Attorney Panelo. Nag-i-speech at pumapayag naman ng presiding officer na pinahayaan na magsalita laban kay Inday Sara. Mali. Against the rules. Pangalawa, palagay ko nag-waste lang po tayo ng time na makinig dyan sa testigo nila ngayon, na NBI. Kasi itong testigo ito, anong pinapayag niya lang naman? Yung mga salita ni Inday Sara na ng video, napanood niya, nakita niya, at yung mga iba pa, pinapatunayan, hindi naman, wala akong narinig sa defense na kinokontra nila na si Inday Sara ay nagsalita ng mga ganon. Dapat pala yan, Danny, dapat pala yan ang binili kong shades. Shades. Yung natatakpan yung Kakaiba eye bags yun, ko. no? Kasi One half lang. kalahati lang natatakpan. So, kita yung mata ko, pero yung eye bags ko hindi. Maganda ng idea yun. Akala ko kanina nung dumaan sa likod ng camera si Attorney Sal, buo
Ngayon ko lang Oo. nakita. Kita pala. Baka yung buo nga mata. kanina. Alam niyo yung mga frames minsan, o yung mga lens pala, na pag maliwanag, nag-aano Yes, siya. transition glasses. Yes, Ayun, transition glasses, exactly. Pero kasi forever siyang indoor eh. Kaya Umiitim laging- pa rin eh, di yung, ba? yung sa baba ay umiitim. Okay, before tayo mag-thank you kay Daniel Dayaw, ano po, ating mobile journalist, ipakita lang natin, hindi ko alam kung may reaction si Daniel dito, pero pakita natin dahil trending din po ito. Aside from yung mga post sila, nila, Attorney Ligutan, trending din si Senator Pia na naman today. Oh. At hindi dahil niyo daw doon sa pinamusta. litrato na parang malungkot habang nagpe-prayer po yung kanyang kapatid kanina nung nagsa-start pa lang itong day 2 ng impeachment trial. Pero nakita natin hindi naman pala siya malungkot kasi after that maraming beses ang tumayo doon sa podium para po Binigyang meaning magsabi. lang. Oo, lang siguro. Nag-iisip siguro siya ng Oo. time. na yun. Or baka kasi hindi rin siya aware na hagip pala siya dun sa Oo. camera. Oo. O, yan na lang muna. Pagod na yan si Danny Kanina for pa today. umaga yan. Oo, Oo, kanina oo, pa. Maraming salamat sa iyo, Danny. At bukas ulit, maybe. Yes. Daniel Dayaw. Thank you, Daniel. Thank you.